Kung kailangan mo ng miracle sa buhay mo ngayon, miracle sa finances mo, sa love life mo, o kaya naman sa health mo, tapos ginawa mo na lahat, nag-pray ka consistently, binasa mo ang Bible everyday, umattend ka sa church kada linggo, pero parang wala pa ring nangyayari, para sa'yo ang video na to. When people are asking for miracles, what most of them are asking is the material manifestation of the thing that they desire. Mawala yung cancer ko, magbago yung asawa ko, dumating yung tamang tao, makaalis ako sa trabaho ko. But I tell you, yung miracle na hinahanap mo ay wala sa outer world. Mangyayari lang yung miracle na hinahanap mo kapag nagbago ang paningin mo sa sarili mo. Bago ko itayo ang Talyaro Healing Center at naging spiritual mentor ng mga doctors, entrepreneurs, influencers, and politicians, 2018, dati akong call center agent na college dropout. When I was in my first year college, umuwi ang mother ko from Japan at wala kaming source of income at that time. So, kailangan ko mag-pause sa school at tulungan ng mother ko magtrabaho to pay our bills. At that time, alam kong hindi para sa akin sumugot ng tawag at i-resolve ang mga problem ng customer sa call. Tumagal ako ng 2 years as a call center agent. 2 years of wasted potential. 2 years of living in a state of fear. Dahil habang sumasagot ako ng tawag, deep inside, isa lang ang gusto kong mangyari. Ma-provide ang kailangan ng pamilya ko while doing the thing that I love. At nagbago ang lahat nung nagkaroon ako ng mga kaibigan sa rap industry. Nagkaroon ako ng mga opportunities sa gig. So I decided to take a leap of faith and quit my job kahit mawawalan ako ng source of income. Kung dati ang tingin ko sa sarili ko ay isa akong college dropout na walang patutunguhan kung hindi mag-stay sa BPO industry, pinalitan ko ng I am a rockstar. I am unique. I am doing what I love. At simula nun, nagbukas ng maraming opportunities. Nakakolab ko ang mga big artists at that time na sila Kio, Alison Shore, Astro, at Yurido. Ang kaso, nagkaroon ng misunderstanding sa rap group namin noon, and that led me to questioning myself. Na parang, so sino na ako ngayong wala na akong mga kaibigan? Ngayong hindi na ako pwede maging rapper dahil wala na yung mga taong nakasama ko nung nagsisimula ako. Sino na ako ngayon? 6 na buwan na feeling hopeless, alone, and depressed ako. I mean, parang mababaliw ako at that time. And isang araw habang nag-scroll ako sa social media, nakita ko itong si Joe Rogan na sinasabi niyang yoga is hard. Eh, hindi ako naniniwala. Kasi 'di ba, ang alam natin sa yoga is stretching lang. So, out of curiosity, tinry ko. Hindi ko naman akalain na yun pala ang simula ng awakening ko. Kasi after the yoga session, nagkaroon ako ng sobrang relief na parang nabunutan ako ng tinik. Kaya naalala ko yung ginawa kong pagpalit sa self-concept ko noon from call center agent na college dropout to the rapper na rockstar. At ginawa ko ulit the third time. Simula ngayon, I am a yoga teacher. I am at peace. At yun na nga ang nangyari. Nag-aral ako sa Bali, Indonesia para maging yoga teacher. Pag-uwi ko ng Pinas, nakapagpatayo ako ng yoga studio. And because yoga has saved me from the darkest phase of my life, sobrang excited ako ituro to sa mga students ko. Araw-araw ako nagkakaroon ng daily classes hanggang umabot sa point ng burnout dahil na-realize ko na hindi ko gustong ituro yung yoga para sa mga taong naghahanap lang ng physical benefits. Gusto ko yung mga taong naghahanap din ng relief from their emotional pain tulad ko noon. Do'n ko ulit sinimulan palitan yung self-concept ko. Sabi ko, I no longer want to teach the yoga poses anymore. I want to help people through my teachings, and the people I want to serve are people dealing with emotional exhaustion. At do'n ko pinalitan yung self-concept ko from I am a yoga teacher to I am a spiritual mentor. Nung moment na in-embody ko yung bagong ako, hindi ko na pwedeng tawagin yung sarili kong IP. At doon ako naging si Teacher Ian. Yan din ang kilala ng mga students ko sa akin. Noong ako na si Teacher Ian, doon na nagsimulang umulan ng abundance sa buhay ko. Nakakapag-price na ako ng 180,000 pesos for my 12-week program. Weekly 1 hour call lang yun ha. Nakakabenta na rin ako ng retreat ticket ko worth 33,333 pesos and sold it to 14 people. So ibig sabihin kahit isang retreat lang ako per month, okay na. At nung na-embody ko na itong new self-concept ko, hindi lang ako yung nagkaka-result. May mga mag-asawang in their 60s na nag-a-attend ng retreat ko.
Akala nila yun ang farewell nila sa isa't isa dahil nagkaroon sila ng infidelity sa relationship nila. It turns out, after the retreat, they've committed to love each other again. The woman betrayed found forgiveness, and the man who betrayed found freedom from guilt and renewal of the mind. Yung isang student ko naman lumapit sa akin dahil gusto niya na raw mag-move on sa past relationship niya. Pero deep inside, ang gusto niyang mangyari ay patawarin siya ng partner niya at magkabalikan sila. Tinanong ko siya, gusto mo ba talaga mag-move on or magkabalikan kayo? Sabi niya, magkabalikan sana. Kaso imposible na dahil nasa ibang bansa na siya at galit siya sa akin. So nag-enroll siya sa program ko in just 7 weeks. Kinailangan umuwi ng babae sa Pinas dahil may nangyaring unexpected sa family niya. At yun pa ang naging dahilan para maging magkabalikan sila. You see, lahat ng transformation na nakuha nila ay dahil they changed their concept of themselves. Pero this month, na-realize ko na masyado akong surrounded with people dealing with emotional wounds at pati ako napapagod na. Kaya from being a spiritual mentor who is being paid really good, I have to transition to becoming a content creator, which is what you can see now, Nilon Reality, para ma-share ko yung mga natutunan ko after facilitating over 100 healing retreats and serving over 1,000 people and share to people how Neville Goddard's teaching, this is him, ito, changed my life. And that's exactly what I did. And in just 8 days, Joshua Tongol, who has 148 subscribers on YouTube, nakilala sa manifestation space, na student din ni Neville Goddard, invited me for a coffee. At ito yung picture namin. At ngayong nandito na ako, I've experienced the truth na sinasabi ni Neville na if you change your concept of yourself, you will automatically change the world in which you live. At hindi ko lang to napatunayan sa sarili ko, pati sa mga client and students na kapag-enroll sa program ko. Kaya kung meron mang isang bagay na kailangan mong matutunan, yun ay kung gaano ka-powerful yung self-image mo, yung self-concept mo. If you truly want to change your life, change how you see yourself. If this person did not see himself outside of a call center agent, lagi siya magiging call center agent. But the moment you understand that your life revolves around your self-concept, that's where you reclaim your power back.